munang magpa-annul ng marriage mo kay Moira. Hanggat wala pa kayong concrete plan ni attorney kung paano niyo babawiin ang Apex. Pero gusto ko talaga ipawalang bisa yung kasal namin ni Moira. But well, just maybe your marriage to that demon could work to our advantage para mabawi natin ang buong-buong Apex. Wala akong alam sa nangyari kay RJ. Naniniwala ako sa'yo. Lynette, please. Tuloy natin kasal natin. Pinapatawad na kita. I'm sorry, Ned. Tutuloy natin yung kasal natin. Magpapakasal ako sa'yo. Mahal na mahal kita, Lynette. Mahal kita. Alam ko. Alam ko. Mahal na mahal ni Doc Carlos si Ma'am Lynette. Kaya gano'n na lang siya ka-apektado. Bakit hindi mo siya bigyan ng benefit of the doubt? Gawin mo to, hindi para sa sarili mo. Gawin mo para sa nanay mo. May pa-food tasting pala yung buwisit na yan. Sounds like fun! Ano na naman ang binabalak mo, ha, Moira? Ayoko ng gulo, ha? Paglalaroan ko lang si Lynette. Bored na ako eh. Mag-e-enjoy tayo. Thank you. Oh, ito pa pa. Pa, I already signed the petition for annulment. Hindi kita pipigilan dyan, Obeng. Nasa tama ka. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Obeng? Hindi na ba magbabago ang isip mo? Sigurado na ako, ate. I just want to be totally free from Moira. Ayoko nang nakakabit yung apelyido natin sa pangalan niya. Yung apelyido natin na sinira at dinumihan niya. She doesn't deserve our family name. Paano ang Apex? Naisip ko lang kasi, baka magawa natin ang paraan na mabawi natin ang Apex kay Moira gamit ang pagiging kasal mo sa kanya. I mean, of course, we all know na kahit na-annulled ka na kay Moira, you still own 50% of Apex. But that's not enough. Ang gusto ko sana, mabawi natin ang buong-buong Apex kay Moira. And for her to be out of the picture. Naniniwala ako na may iba pang paraan para mabawi natin ang Apex that doesn't involve me still being married to Moira. May tiwala ako sa'yo, Obeng. Alam kong makakakita tayo ng paraan. Sa gabing madilim, ikaw ang bawat... Oh, Lynette, anong sabi ni Carlos? Sabi niya papunta na daw siya, na-stuck lang siya sa traffic. Pero sabi niya, pwede na daw tayong mauna sa food tasting. Total naman, kasama kita, kaya matutulungan mo ko. Tsaka, naniniwala naman daw siya sa taste mo. I love Carlos talaga. Sabi mo sa kanya, akong bahala ba sa mga kain-kain ganyan? Expert talaga ako dyan. Uy, excited ka na? Oo, daming kutsara. Tsaka mga, pwede ba ito inumin? Pwede. Tubig pa lang, masarap na. Ay, yes po. Miss Celine, pwede na tayong mag-start? sige po. Meron na po. Ipapalabas ko na po yung food. Ay, sige. Salamat. Salamat. Naku, excited na. Sana masarap lahat. Oo, masarap yan. Papa, kaalis lang ni Obeng. Makikipag-meeting siya sa abogado niya. Eh mukhang siguradong-sigurado na siya na gusto niyang i-file yung annulment niya kay Moira eh. You know, he's not prioritizing getting Apex back from Moira. Is that okay with you? Well, mas mahalaga naman talaga sa akin si Obeng kaysa yan sa Apex na yan. Pero hindi ibig sabihin na wala na akong planong bawiin ang Apex kay Moira. Oo naman. Saya na rin ako at inaayos na ni Obeng ang buhay niya. Bago man lang ako mawala, gusto kong makita ang mga anak ko na nasa ayos na. Papa, huwag ka nga magsalita ng bago ako mawala. Di ka pa mamamatay.
At saka our lives are fine. I mean, you know. Pag nabawi na natin ng Apex at nawala na si Moira sa buhay natin, doon ko lang masasabing maayos na ang buhay ni Obeng. At pag nangyari yon, ay ikaw naman ang tutulungan kong ayusin ang buhay. Me? My life is fine as it is, Papa. What do you mean? Pagod na ako, Lynette. Dami ko tsara. Ay, masarap kinakain ng isa. Yan na! Dami naman ito. Yan! Ang sasarap eh. Pwede na, pwede na. Pwede na natin ito. Taray, pang mayaman. Ay, wow! Salamat po. Thank you. Ba't din yung spaghetti nila square? Hindi, ano yan? Anong tawag dyan? Lasagna? Ah! Lynette, ang sasarap ni Lynette. Josa? May naamoy ka ba? Grabe ka naman, Lynette. Asensya na, nagmamadali kasi ako kaya hindi ako nakaligo agad. Hindi. Parang, hindi mo naamoy. Parang may amoy malansa. Sobra ka nagalaga, Lynette, ha? Bakit masabing pagkain mo? Hindi nga, ikaw eh. Ang kulit mo naman eh. Parang may amoy malansa. Parang dito nang gagaling. Eh, Miss Celine, ano po ba yun? Oo nga, ano nga yan? Taga, mukhang ating balansa eh. Ano yan? Naku, pasensya na po. Hindi po kasama yan sa dish na ipepresent po namin sa inyo. Ganyan, sino gumawa niyan? Saan galing yan? Kuya, saan ang galing yan? Sumagot ka! Saan galing yan? From me, myself, and I. Ako ang nag-prepare niyan. Especially for you, Lynette. Moira. Ma'am, natatakot po akong gawin to. Baka po matanggal ako sa trabaho. Mas matatanggal ka sa trabaho kapag hindi mo sinunod yung gusto ko. Kilala ko yung may-ari ng restaurant na to. Kaya kung sakaling magkagulo, sisiguraduhin kong hindi ka madadamay. Para sa bala. Siguraduhin niyo lang po, ma'am. Kasasabi nga lang sa'yo, di ba? Anong isda po bang isa-serve mo? Kasi iniisip ko yan ang mga dapat mong sineserve sa wedding day nyo ni Carlos. Mabaho, malansa, madumi, nakakadiri, just like you. And take note of that special detail, yung may nakasaksak sa ulo ng puset, dahil that represents my wish for you on your wedding day. May you have a bloody wedding and may death tear you apart. Bon appetit, Lynette. Sinasabi ko na nga ba, Moira? Ikaw lang ang pwedeng gumawa ng ganito. Eh, sino ba bang malademonyong utak ang makakaisip niyan? Eh, di ba siya lang? Bilib din ako talaga sa'yo, Moira. Pati ba naman dito gusto mo talagang manggulo? Grabe yung pang-amoy mo kasi hanggang dito nasundan mo talaga ako. Oh, pwera na lang kung sinustalk mo ko. Lynette, bagay sa kanya yung pangalan. Moira the Stalker. Excuse me, I'm not a stalker. I'm an explorer. Kaya sa pag-e-explore ko, nakita ko kayo dito at napag-isipan ko, naku, kailangan kong bigyan ng regalo si Lynette. Hindi ko nga dala yung backpack ko kaya nagpre-prepare ako sa kitchen. Isipin mo, todo-todo yung pag-iisip ko ng dish na yan at pagko-convince ko sa kanila na magugustuhan mo. Yung pala ayaw mo? Ah, you're such an ungrateful hussy. The patient is Kyla Maliari. She's 17 years old, doc, with chief complaint of severe low back pain. And according to the patient, mas lalong nagiging worse yung low back pain niya kapag naglalakad siya. She's experiencing radiculopathy or tingling sensation sa
lower extremities niya, especially sa legs niya. So, based dun sa signs and symptoms niya, I'm ruling out Tether cord syndrome. Kung tama yung hinala natin, Dr. Javier, kailangan na natin siya ipolumbosacral MRI plane ASAP para malaman na natin yung status of the filum terminale. Ang kaso, Dok, may problema lang po tayo. Kailangan po natin ng consent para sa patient. Wala ba siyang kasama? Isa lang po siyang pumunta dito. Kayla, pwede ba naming malaman yung info ng mga magulang mo o ng legal guardian mo, yung nanay mo o tatay mo? Mama ko na lang po yung pamilya ko. Pwede ba namin kunin yung contact info niya para masabihan namin siya tungkol sa kondisyon mo? Wag. Hindi niya po dapat malaman na nandito ako sa ospital ngayon. Total, wala naman po siyang pakialam sa akin eh. Pero Kayla, kailangan talaga namin makuha yung contact info niya para makontak namin siya. Ayoko nga siyang makita eh. Tsaka, hindi niya naman din yung magugustuhan na makita ko. Eh, dito na lang siya sa boyfriend niya. Lynette, I paid for that dish. The least you can do is appreciate it. Sige na, tikman mo na. Moira, hindi kita papatulan. Kasi yung mga katulad mo na low class, desperada, at saka yung mga attention seeker, dapat yan, hindi yan pinagpapapansin. I can't help it if you can't ignore my presence. Ano ba ang gusto mo, Moira? Bakit ba ayaw mo akong tantanan? Ano ba bang gusto mong mangyari? Nakuha mo na ulit yung Apex, hindi ba? Nasa tuktok ka na ulit. Ano ba bang gusto mo? Hindi ako titigil hanggat hindi ka bumabalik sa kanal na pinanggalingan mo. Hanggat hindi ka nakasalampak kasama yung mga alipores mo, lalong-lalo na yung anak mo. I just want you all to evaporate right now. Ikaw ang masamang elemento dito, Moira, kaya dapat ikaw ang mag-evaporate. Teka muna, Josa. Diba pag nag-evaporate ka, pataas yun eh. Eh yung mga katulad niya, hindi naman dun papunta, diba? Dapat nagsaslide na lang yung pababa, papunta sa impyerno. Mas mabilis. Tama doon. Walang hiya. Carlos, tama na! Bitawan mo si Moira! Bitiwan mo ako! Masyadong matabil yung bibig ng mapapangasawa mo. Pinapatikong ko lang. Anong matabil? Ikaw nga nauna dyan eh. Nagpo-food tasting kami dito kung ano-anong ginawa mo sa amin eh. I can't help it if I barge in. At tama din lang na mabalahura yang si Lynette dahil kami tiyan eh! Tuwi ka na! Bakit, Carlos? Nasasaktan ka? Hindi mo matanggap na na-demote kang bigla? Kumbaga sa pagkain, kumakain ka na ng rib eye steak. Ngayon, nagtsatsaga ka na lang sa mumurahing sardinas na malapit na mag-expired at higit sa lahat, kabit! Sabi, tumigil ka eh! Diba? Carlos, tama na! Bitawan mo si Moira! Carlos! Umalis na kayo! Masalamat ka nandito si Lynette. Kung hindi, talagang masasaktan ka sa akin. Magsama kayo, mga baliw! Moira, tama na yan. Tara, malis na tayo. Kung ano kayo ngayon, ha? Magsama kayong kaibigan mo. Mahalo niya, ha? Pero, alam mo, Doc Carlos, ha? Talaga kanina nakita ko nagbago yung itsura mo. Alam mo, kung hindi kita kakilala, kahit ako talaga, Doc Carlos, naku, matatakot talaga ako sa'yo. Hindi mo na dapat pinatulan si Moira. Pasensya ka na. Hindi ko naman talaga siya sasaktan eh. Hindi ko hayang masira yung pangalan ko dahil sa babaeng yun. Pero Lynette, ayaw kita masaktan o mapahiya. Hindi ko papayag. Alam mo gano'n kita kamahal. Nandito ako para protektahan ka.
yan. Ito talaga si Doc Carlos. Ang sweet. Paano? Reschedule na lang yung food tasting. Kailangan ayusin mo yung sarili mo. Meron pa tayong final fitting mo sa gown mo. Ako, di ba, Lynette? Masama daw sinusukat yung damit kapag ikakasal ka kasi hindi matutuloy yung kasal. Diyos, 2023 na. Hindi na uso yan. Eh, mas magiging problema kapag hindi nagkasya sa akin ng gown. Ganun ba? Eh, titikman ko to. Sabi ko sa'yo, nagugutom ako, di ba? Patuloy ko na yung pagkain ko. Ito, masarap to. Ito, ang sarap nito. Huwag mo itong kakalimutan sa handa mo, nga to. Tsaka yung, Nurse Vico, kamusta yung pasyente natin? Dok, okay naman po siya ngayon. Maibig po yung tulog niya. Binigyan ko po muna siya ng pain reliever. Okay. Paano yan, Dok? Minor yung pasyente, kaya hindi tayo basta-basta pwede magdesisyon para sa kanya. Maski nga po yung medications, dapat may parental consent. Nurse Ning, what we did was an exception. In pain yung pasyente natin, so we still need to give her medical intervention to ease her pain. Pero hanggang doon lang yung pwede nating magawa. Kung may tethered cord syndrome talaga siya, she has to undergo surgery depende sa kung gaano kalala yung sakit niya. Pero kailangan niya rin kasi talaga ng legal guardian eh. Kaso, Dok, ayaw talaga magsalita eh. Mukhang may matinding galit sa mama niya. Ano nang gagawin natin ngayon? Hayaan niyo, papahingin niyo muna siya sa ER. Tapos pagising niya, susubukan ko siyang kausapin. Malay niyo magsalita naman siya kapag nalaman niya na nakadepende yung buhay niya sa health condition niya. Okay po, Dok. Okay. Excuse us. Mom, nandito ka pala. Bakit ganyan itsura mo? Bakit parang galit na galit ka? Ay nako, napasabak kami sa gera ng tita Nerissa mo. Pinaglaruan namin si Lynette. Eh ang gaga, lumaban. And to make things worse, yang si Carlos, pinagtanggol pa siya. Alam mo ba, muntik niya ako masuntok. What? Kung hindi siya pinigilan ni Lynette, I'm sure nasaktan na niya ako. Well, alam mo, hindi imposible na magawa ni Doc Carlos yun. Sinabi sa akin ni Annalyn that he can be abusive. And you know what? If that's the truth, karma na nila yun. Magkakaproblema sila dun. Kaya, Mommy, pwede ba? Tigilan mo na si Annalyn at sa Tita Lynette. Especially now that we already have Apex. I'll try. Pero, baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Alam mo namang nagigigil ako tuwing nakikita ko yung babae yun eh. Alam mo, Mommy, sa ginagawa mo, mas lalo mo lang pinapalaya yung loob ni Daddy. Bakit? Sa palagay mo ba, may pag-asa pa kaming magkabalikan ng daddy mo? I know it's impossible, but I'm not giving up. Mommy, I know, and I hope someday magkaayos kayo ni Daddy. Dapat nga maging masaya na tayo eh. Kasi nasa atin yung Apex. It's ours. Magiging sa akin na siya. Pero bakit ganun? Mami, bakit? Parang may kulang eh. I feel like there's an empty space in my heart. And I know it's Dad. Mom, alam mo, mahal na mahal ko si Daddy. At yung tanging hiling ko lang, kasi mabuo tayo. You, me, Daddy, complete and happy. Oh, tikman mo to. Cheese rolls.
Apakasarap! Upo ka po muna. Grabe! Ano po? Sakto, Lola. Gutom na po ako eh. Ay naku, masarap yan. Pasalubong yan ni Doc Carlos sa nanay mo eh. Mamaya na lang po pala ako kakain. Busog pa po ako. Bakit narinig mo lang na galing kay Doc Carlos yan eh? Biglang umayaw ka na. Bakit ang nega-nega mo sa kanya, Apo? Oo nga po pala. Boto po kayong lahat sa kanya. Ikaw po. Tapos si Ninang. Si Doc Lindon. Pati nga po si Tito Michael eh. Lahat kami boto sa kanya. Pati naman ikaw, boto ka rin sa kanya nung una eh. Bakit bigla ka na lang nagbago? Alam ko na, gusto mong mabuo yung pamilya mo, kaya gusto mo yung tatay mo. Pero, Apo, ang dami nang nagbago eh. Bakit hindi mo buksan ang mga mata mo sa kabutihan ni Doc Carlos? Gusto mo yung puso mo. Baka sakaling maliwanagan ka kung bakit si Doc Carlos na ang gusto ngayon ng nanay mo. Pero ito, liliwanagin ko ha. Boto ako kahit kanino, kung sino man sa kanila ang makapagpapaligaya sa nanay mo. Ikaw, Apo, ayaw mo bang maging masaya nanay mo? Galing ako sa office mo, may dineliver na document for you. It's from a legal firm and it says it's urgent. O ano sabi ng sulat? It's from Dad's lawyer. Nag-file ng annulment si Daddy. I will not allow that. Hindi ako pwedeng maetsapuera sa buhay ni Robert, lalo ka na. Ngayong desidido ka na, nahiwalayan si Moira, why don't you take this chance to tell Lynette how you really feel? Ang mahalaga, masabi mo sa kanya ang totoong nararamdaman mo. You're right, Ray. I need to take risks. Buong-buo na yung loob ko at puso ko. Naiharap si Lynette sa altar at pakasalan. At walang makakapigil kahit sino. Kasama ba niya si Carlos? Meron daw emergency meeting si Doc Benita sa board. Bakit po? Basta, ipagdasal mo na maganda ang kalalabasan ng gagawin ko. Tayo, ano po bang gagawin mo?